Kaya sinabi ni Jesus, "Behold, I am coming like a thief." Guys, wala nang isang taon to. Wala nang 2 years, wala nang 3 years. Padating na siya. Kaya kailangan nyo nang bago. Kasi pumasok ang end times nung ang Jerusalem ay naging bansa. Okay? Ang lahat po ay nangyayari spiritual. Spiritual. Kaya kailangan yung maging gising spiritual. Huwag kayo mag-focus sa mga makamundo. Alisin niyo yung mga pakikipag-away sa mga politics na ganyan. Walang kabuluhan yan. Yan ay ibinibigay na ng Panginoon kay Satanas. Kaya huwag niyo nang pakalman yan kasi talagang madumi na ang mundo. Okay? Peaceful ang paligid, di ba? Grabe, totoo, peaceful ang paligid. Eto na yan. Kabahan kayo. 1 Thessalonians chapter 5. People will say, "We have peace and we are safe." Then the destruction will come. Fire. Naniniwala kayo, ang buong mundong to, sunog. Sunog. Ang matitira lang dito, yung may protection by the divine God, ang mga bahay. Oo. Kaya kailangan yung sumama sa amin. Kailangan yung maging, alam mo yun, yung lamp. Sa Matthew chapter 25, binanggit yan. Matthew chapter 25, the 10 virgins. Yung 5 matalino, may daladalang oil, nagpapalakasan. Kami to, yung 5 to, kami yun. Nagpapalakasan kami mga kapatid kasi pabalik na siya. Maniwala kayo, ang peaceful ng mundo ngayon. Yan ang nakakatakot kasi pag naging peaceful yan, fulfill ang prophecy. The Lord Jesus also said, Matthew chapter 24, kailangang mangyari ng lahat ng ito because my word, the heaven and the earth will pass away, but my words will not pass away. Mangyayari talaga to. Mangyayari talaga to, maniwala kayo. At nangyaya, ang mga tao, nakafocus pa sa gera. Sabi nila, hala, naggegera na ang Iran at saka ang Jerusalem. Ano yun, malapit na siguro talaga ang Panginoon, mga 5 years, 10 years. Ano ga? Eh, noong 1940 something, doon nagsimula ang Israel na magkameron ng gera. 1940 something, tingnan mo ngayon, anong taon na? 2026, nagagarahan pa din. Sobrang wicked ng mundo. Nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ko alam na may ganong wisdom. Paniwala kayo, hindi ko nga alam na may eschatology. Hindi ko nga alam na may ganyan before. Kasi wala nga akong pakialam dati sa mga ganyanan. Hindi ko rin alam na may mga theology. Kasi nga, ang wisdom talaga yung manggagal. Maniwala kayo, 101%, buhay na buhay ang Diyos. Talagang buhay. Kaya ang spirit ay lalong buhay. Okay? Kaya ang wisdom ng mga taong nagtuturo ng ganyan ay bilong sa mundo. So, ang tingin ng tao ngayon sa akin, sa inyo, lalo sa matatagal dito, ay mangmang. Alam mo, di ba pwedeng maniwala ka na lang sa Panginoon? Di ba? Ang tingin sa atin ng mundo ay foolish. Kasi patay na patay tayo sa Panginoon ngayon. Pinaglalaban natin ngayon ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya kailangan niyo sumama sa amin everyday. Why? Yung apoy sa inyong mga puso ay laging eager sa Panginoon. Hindi niyo pa rin ba nagigits ang wisdom ng Panginoon? Paulit-ulit lamang niyang ginagawa. Kung ano ang ginawa niya ng Old Testament, sa New Testament, at last generation, ganun lang ulit yung gagawin ng Diyos. Kita niyo, namumula ako. Kasi, personal seeking talaga to.